kapatid, sa mga kasama po natin ngayon dito sa Zoom at maging po sa mga kapatid natin na nakikinig sa FB Live. Good morning po sa inyong lahat. Dalangin ko po na lahat tayo ay handa na upang makinig, matuto at mapapurihan po ang ating Panginoon sa pamagitan po ng pakikinig ng salita niya. Tayo po muna ay sa daliang manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa panibagong umaga po na inyong pinagkalob sa amin. Salamat po sa kapahingahan kagabi na inyong binigay at ngayon ay meron kaming kalakasan at wala po kami sa banig ng karamdaman. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito na habang kami ay makikinig sa inyong salita, patuloy kayo ang mangusap sa bawat isa sa amin, nasa kanya-kanya mang kaming tahanan. Dalangin ko, Panginoon, ang banal na Espiritu ang sumamat gabay sa amin upang ma-absorb at makita namin ang inyong salita na nais niyong dalhin sa amin sa umagang ito. Itago niyo po ako sa inyong likuran at patuloy, Panginoon, na kayo ang makita sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ang ating tema para sa buong taong ito ay Grace Upon Grace. O sa Tagalog po ay kagandahang loob na sinundan pa ng kagandahang loob. Na makikita po natin sa John 1:16 sa ESV version po, for from His fullness we have all received grace upon grace. At sa Tagalog naman po, mula sa Filipino Standard Version, at tumanggap tayong lahat mula sa kanyang kapuspusan, kagandahang loob na sinundan pa ng kagandahang loob. Noong first Sunday po nung January, nung ako po ay nagsalita, ating pong napag-aralan ang tungkol sa kagandahang loob ng Diyos sa Bagong Tipan, na kung saan po wala na tayo sa ilalim ng batas o kautusan, kundi tayo po ay nasa ilalim na ng kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. At ang pinagmulan po o pinanggagalingan ng grace na ating natatanggap ay mula po sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At isa pa po sa mga napag-aralan natin nung Sunday na yon ay meron po tayong tatlong uri ng grace na nakaka-apekto sa atin bilang isang mga mananampalataya. At ito po yung una, saving grace, na kung saan ito po ay tumutukoy doon sa panahon na kung saan ang grace o yung kagandahang loob o yung biyaya po ng ating Panginoong Hesus ay nahihayag sa pamamagitan ng kanyang walang humpay na pagmamahal at favor niya sa sangkatauhan. At sa pamagitan po ng kanyang pagsakripisyo ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang maging malinis po tayo sa ating mga kasalanan. Na sino mang tanggapin ang kanyang anak na si Jesucristo. Pangalawang natutunan po natin noon nakaraan, living grace, na kung saan tinuturuan tayo patungo sa kabanalan. Tinuturuan din po tayo ng living grace na ito na ihiwalay natin ang ating mga sarili mula sa mga gawaing masasama at pita ng laman mula sa kamunduhang ito. At pangatlo, dying grace. Nabanggit natin na mahalaga na pag-usapan at pag-aralan ang kamatayan kahit tayo ay buhay pa. Bakit nga ba? Dahil may dalawang dahilan tayo. Una, dahil kung hindi na magitan si Jesucristo, ikaw at ako o tayong lahat ay patay na. At pangalawa, kung gusto mong mamatay ng matuwid, kailangan mamuhay ka din ng matuwid. Dahil alam naman natin na hindi lahat ng Kristiyano ay mamamatay ng matuwid. Dahil nga po, hindi lahat ay matuwid. At nabanggit ko din po nung last month na si Pablo ay nagawa ito. Na kung saan sa kanyang kamatayan, siya ay naging matuwid dahil namuhay siyang matuwid. Dalangin ko po na lahat tayo ay ganun din yung ating maging hangganan pag dumating tayo sa punto na tayo ay mawawala na sa mundong ito, na tayo ay namuhay ng matuwid. Makikita natin na despite sa mga naranasan at mga nangyari sa kanya, siya ay masaya dahil sa grace na tanggap niya mula sa Panginoong Diyos. Dahil alam niyang nagamit ang kanyang buhay sa kung paano dapat ito magamit at mamuhay. Kaya ngayong araw na ito o sa umagang ito, ating titignan pa ang buhay ni Apostol Pablo na kung saan naranasan niya ang kagandahang loob ng Diyos sa kanyang buhay. Ang salitang grace o yung kagandahang loob,
mga kapatid, ay mayroong malalim na ibig sabihin para kay Apostol Pablo. Kaya ang kanyang mga sulat na ang kanyang mga sulat ay napakalaking bahagi ng Bagong Tipan na kung saan ating binabasa ngayon. At sa mga sulat po ni Pablo, ginamit niya ang Greek word na charis. Nabanggit ko rin yan last time, na kung saan sa English word is translated as grace. Mapapansin din natin na sa mga sulat niya, ang grasya o yung grace ay pinapakita o binabanggit ng mga ilang ulit sa bawat kanyang mga sulat. Kaya kung ating pang babasahin ang kanyang mga sulat, makikita natin na ilang beses niya po binanggit yung salitang grace. Na kung saan ito ay na-preserve at napapanatili hanggang sa panahon natin, lalo na dahil tayo ay nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Sa napakadaming individual na nabanggit sa Biblia, makapapansin natin na si Pablo ho, yung isa sa pinaka-nakakaintriga. Dahil tapat siyang naglingkod sa Diyos na kinalakihan niya at nag-aral pa siya sa ilalim ng isang pinaka-famous o sikat na rabay noong unang panahon na ang ngalan ay Gamaliel. Kapag sinabi pong rabay sa Hebrew, ibig sabihin ito, my teacher or my master. At sa Judaism naman, taong karapat-dapat sa pantas o dun sa academic na pag-aaral sa Hebrew Bible at sa Talmud, which is yung comprehensive written version of the Jewish oral law. Ibig sabihin mga kapatid, sila ang nagsisilbing spiritual leader and religious teacher ng mga Jewish community or congregation sa panahon nila. At bilang young man, si Pablo po, ang lahat ay naging maayos para sa kanya. Dahil sinasabi sa Galatians 1:14 na makikita natin, sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian na aming mga ninuno. Mula po sa MBB tag. At sa pangyayari nga na ito, si Pablo ay patungo na sa pagiging sikat o kilalang rabay. Makikita din natin sa Acts 22:3, sabi niya, ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarsus na sakop sa Cilicia, pero lumaki ako rito sa Jerusalem. Dito ako nag-aral at naging guro ko si Gamaliel. Sinanay akong mabuti sa kautusan na sinunod din ng ating mga ninuno. Gaya ninyo ngayon, masigasig din akong naglilingkod sa ating Diyos. So makikita natin doon mga kapatid na talagang masigasig mag-aral o doon sa relihiyon o doon sa kinalakihan ni Pablo. Ganyan po ang naging buhay na kinalakihan ni Pablo na kung saan ating titignan ito sa unang parte ng ating pag-aaral. So ano nga ba yung naging resulta dun sa buhay ni Pablo nito? Una, ang pagiging masigasig po, mabuti man o masama yung ginagawa ay mayroong resulta. Alam ko lahat tayo mayroong mga ginagawa. It's either masama ito o mabuti. At ang ending nito lagi ay mayroong resulta. Ang pagiging masigasig po sa history o sa kasaysayan at maging po pinapakita sa atin sa Biblia na hindi laging maganda ang naidudulot nito. Bakit? Dahil ang pagiging masigasig ay maaring nakakabuti o nakakasama. At depende na to kung saan o kanino tayo nagiging masigasig. Maari sa atin siguro, tignan po natin ang sarili natin, maari sa atin ang iba masigasig, masipag o matyaga pagdating sa kanilang mga trabaho. Pagdating sa opisina o ngayon dahil nagkaroon ng work from home ang setup natin o maging sa business nila. Ang nagiging resulta nito, nagiging stable yung kanilang trabaho, maaring ma-promote o magkaroon ng maayos na relasyon sa mga boss o kaopisina. Pagdating naman sa business, satisfied ang kanilang mga customers sa mga binibentang products at for sure, darating yung panahon na babalikan ka at sure din na mas lalago din yung business na ito. Pagdating, kung masipag naman tayo sa gawaing bahay at laging sumusunod para sa mga anak dyan at mga kabataan, ang resulta po nito ay maganda ang relasyon sa magulang o mga kapatid. Magiging ang isa pa sa resulta, walang away o walang pagtatalo. Kasi nga masipag ka, kumikilos sa gawaing bahay at tumutulong.
Pagdating naman sa pag-aaral, kung masigasig ka dito, ang resulta nito, merong maayos na grado, maaring magkaroon ng honor, ang mga magulang natin, sure, matutuwa dahil ang kanilang paghihirap para ikaw ay mapaaral ay nagbubunga ng maayos. Kung tayo naman ay masipag sa buhay espiritual naman natin, pagdating sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin, at pag-aaral ng salita ng Diyos, ang resulta nito ay positibo tayo sa buhay. Maaring magkaroon tayo ng kapayapaan na despite sa negative na situation, especially sa pandemya na nangyari. Diba? At meron tayong pinangahawakan ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Hindi ko po sinasabi na ganito yung maaaring mangyari sa bawat sa atin pagdating sa mga halimbawa na nabanggit ko. Pagdating doon sa pagiging masipag o masigasig, matyaga, dahil kahit na minsan meron tayong maganda na ginagawa, meron talagang taong naghahanap ng butas para mapuna tayo. Merong masasabi ang ibang tao. Ngunit sinasabi ko ito dahil ito yung kagandahan na maaaring mangyari sa atin sa mga sitwasyon na ito. Kabaliktaran naman po na makikita natin kung tayo naman ay nagiging masigasig, masipag o matyaga pagdating dun sa mga maling gawain. Gamitin ko ulit yung mga halimbawa na binanggit ko kanina. Pagdating sa trabaho, kung ikaw ay masigasig dun sa maling gawain, maaring ikaw ay hindi tapat sa oras, hindi ginagawa na maayos ang trabaho. Ang maaring resulta nito, mga kapatid, ay maaring hindi magtagal sa trabaho mo at maaring matanggal at hindi maganda ang magiging relasyon sa mga kasamahan mo sa trabaho. Sa business naman, maaring iwanan ka ng empleyado, maaring malugi o siguro nandadaya ka sa produkto mo at eventually kapag patuloy na mali ang iyong ginagawa, maaring magsara ang business kung ano man business na meron tayo o meron ka. Pagdating naman sa gawaing bahay, kung ikaw ay masigasig sa pagiging pasaway, masigasig ka sa pagiging tamad, magdudulot ito tiyak ng hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan. Papagalitan ka ng magulang na alam kong ayaw na ayaw natin, mga anak, di ba? Sa mga kabataan dyan. At mas magdudulot pa to ng hindi magandang usapan. Kasi darating sa punto na baka mamaya sumagot So, mas lalong magkakagulo. Pagdating naman sa pag-aaral, maaring masipag ka o masigasig ka dahil lagi kang nagpupuyat, laging uma-absent, di ba? Cutting classes, o kaya hindi ginagawa yung mga module, lalo ngayon sa setup natin para sa mag-aaral dyan, o hindi ginagawa yung mga project. Nagdudulot naman ito ng mababang grado at maaring hindi makapasa. Ganyan po yung nangyari sa akin nung college days ko na nagdulot ng pagkasayang ng pera, pagkasayang sa oras at effort, syempre ng aking mga magulang para makapag-aral ako. Kaya payo ko sa mga estudyante, huwag nyo yung gayahin yung ginawa ko. Ang kailangan nyong gawin is mag-aral ng mabuti at maging masigasig sa pag-aaral. At pagdating naman sa spiritual na buhay natin, mga kapatid, kung tayo ay masigasig sa pagiging tamad sa pagbabasa ng Biblia, masigasig sa hindi pagbibigay ng oras para manalangin at makinig ng salita ng Diyos, ang magiging resulta nito ay malamang hindi maganda. Dahil manghihina ang ating espiritu, manlalabig tayo pagdating sa relasyon sa ating Panginoong Diyos. Maaring negatibo lagi ang ating maiisip at sinisisi at maaring sisihin ang Panginoong Diyos sa mga nangyayari sa ating mga buhay at kung ano-ano pa yung mga hindi magandang pwedeng maidulot nito. At pagdating sa kaso po ni Pablo, siya ay naging masigasig sa maling gawain dahil siya ay naligaw ng landas sa mga relihiyosong mga tao na nakapalibot sa kanya, na kung saan nagdulot ito ng kakilakilabot na mga gawa, kabilang na dito ang pagpatay sa mga Kristiyano. Ating basahin mismo po ang salita na galing kay Pablo. Galatians 1:13. Sabi ni Pablo dito, sapagkat narinig na ninyo ang patungkol sa dati kong paraan ng pamumuhay noong ako ay sakop pa ng Judaismo. Labis kong pinag-uusig ang iglesia ng Diyos at winawasak ito.
Acts 22:4-5, inusig ko at sinikap na patayin ang mga sumusunod sa pamamaraan ni Jesus. Hinuli ko sila at ikinulong, lalaki man o babae. Isa pa po, Acts 26:10-11, at ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Pinarusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting talikuran ang kanilang pananampalataya. Sa tindi ng puot ko'y inusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Kung mapapansin natin ayon sa mga verses na ating nabasa o inyong nakita dyan sa PowerPoint, ganyan ang buhay noon ni Pablo. At sa mga panahon na yon, siya ay kilala sa kanyang Hebrew name na Saul of Tarsus. Siya ay mapaghiganti at marahas na tao na kung saan inaapi, pinapahirapan at pinapatay niya ang mga taong sumasalungat o hindi sumasang-ayon sa kanilang paniniwala. Lalaki man ito o babae. At dahil sa mga gawaing ito, marami ang nabiyudo at nabiyuda, mga anak na naulila sa kanilang mga magulang, pamilya na nawalan ng mga tirahan at mga kabuhayan. Ang iba, malamang, kung mapapansin natin, dahil ayaw nilang mamatay, malamang tumatakas, masalba lang ang kanilang mga buhay. At makikita natin, unang nabanggit ang pangalan ni Pablo, which is Saul, kung saan ang martyr na si Stephen ay brutal na pinatay sa pamamagitan ng pagbato ng mga bato sa kanya, na makikita natin sa Acts 7:58. Acts 7:58 hanggang chapter 8 verse 1. At sinundan na nga ito sa Acts 9 verse 1. Sabi niya, patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagusunod ng Panginoon. Ganyan ang naging resulta sa pagiging masigasig ni Pablo, mga kapatid, patungo dun sa maling gawain at maling paniniwala. Tandaan natin na hindi maganda ang mangyayari sa ating mga buhay kung tayo ay magiging masigasig sa mga maling gawain. Kaya i-check natin ang ating mga sarili at i-check natin kung tama ba yung ating mga pinaniniwalaan. Nakakalungkot nga isipin na kapag nababanggit sa council meeting o sa ibang mga ministry na merong mga ilan sa atin, especially dun sa kabataan o sa under na Kids on Fire o uma-attend ng Children's Church sa atin, na yung iba ay nakukuha ng ibang pananampalataya o lumilipat na. Pero hopefully, kahit na last na yung sabayang panalangin natin kahapon nang nagkikita-kita tayo sa Zoom, hopefully tuloy-tuloy pa rin tayong manalangin at ipanalangin natin simula sa pinakabata at matanda sa ating iglesia, na kahit despite sa mga sitwasyon na ganito na hindi tayo nagkikita-kita o iba walang access ng internet o gadget man, kasi kung mapapansin natin, iilan lang yung participants natin, at kung kukumpara natin dun sa live tayo na nagkakaisa, patuloy natin sila panalangin na wag silang mawala sa pananampalataya, bagkus patuloy na manghawakan sa pangako ng Panginoon at maniwala at mas lumago pa din sa kanilang pananampalataya at relasyon pagdating sa Panginoon. Kaya kapatid, kailangan alam natin kung ano ang tamang gawin upang tayo ay hindi maligaw ng landas kagaya nung nangyari kay Apostol Pablo. Ngayon naman, atin tignan yung sunod na nangyari sa buhay ni Pablo, na kung saan yung banal na karanasan ni Pablo patungo sa Damascus. Sa kabila ng mga ginawa ni Pablo, siya ay nakaranas ng kagandahang loob, ng grace o biyaya ng Diyos sa makapangyarihan at life-transforming na pamamaraan. Kakaiba ang nangyari sa kanya. Habang nilalakbay niya ang Damascus para gawin ang kanyang misyon, nang bigla siyang napalibutan na nakakasilaw na liwanag mula sa langit at natumba ito. At nang bigla niyang narinig ang isang boses. Makikita natin ito, mga kapatid, sa Acts 9
verses 3 to 6. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan na nakakasilaw ng liwanag mula sa langit. Tumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sumagot si Saulo, "Sino po ba kayo?" Sinagot siya ng tinig, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod, at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Pagkatapos ng pangyayaring ito, si Saul ay 3 araw na hindi nakakita dahil sa pangyayaring ito. Pero kaya nakapunta si Saulo dun sa Damascus, may mga kasama ho siya dun sa kanyang paglalakbay nung nangyari ito. At narinig din nila yung boses, pero hindi nila nakita kung sino yung nagsasalita. Na makikita po natin yan sa Acts 9:7-8 naman. After nito, dito ginamit ng Diyos si Ananias upang makakita muli si Saul at mapuspos ng banal na espiritu. Acts 9:17, kaya't umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpapakita sa iyo sa daan sa iyong papunta rito upang muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu." Pagkatapos nito, si Pablo ay nabautismuhan. Siya ay na-empower sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos at agad na nagpahayag ng salita ng Diyos na makikita naman natin sa Acts 9:20. Pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Sa mga pangyayari pong ito, si Pablo ay lumago sa kanyang buhay espiritual at mas naging malalim pa bilang isang mananampalataya, na kung saan ang kanyang mga maling gawain at paglipol sa simbahan ng Diyos noon na kanyang ginagawa ay naitama na sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagtataguyod nito. Katulad ni Pablo, ang pagiging masigasig o pagsisikap ng isang tao o ng bawat individual sa atin, once na tayo ay naturuan at natuto kung ano ang tamang daan o gawain ay magdudulot ito ng tamang direksyon sa buhay. Kaya lang ang realidad din, mapapansin natin na kahit na may tinuturuan tayo at tinatama na natin o may nagsasabi na sa atin na itama yung ating ginagawa, may pagkakataon talaga na matigas ang ulo natin. Pero tayo bilang mga isang Kristiyano, kung tayo ay tinatama, kung merong may sumusuway sa atin, sana tanggapin natin at tignan natin, baka nga tama yung sinasabi ng taong yun. Kaya mga kapatid, hindi man kapareho nung kay Pablo yung ating mga naranasan, nawa yung banal na karanasan natin, yung testimony nung buhay natin. Kasi kanya-kanya naman tayo kung paano tayo naalis dun sa dating tayo at nabago na dahil sa Panginoon. Kung paano tayo binago at nabago sa pamagitan ng mga ito. At dalangin ko na patuloy na nakaukit at nakatatak ito sa atin upang maging pagpapala pa, una, para sa kaharian ng Panginoon, at pangalawa, dun sa mga tao makakita at makakilala sa atin. Pero alam ko din naman na hindi ganun lang kadali yung ating mga pinagdadaanan para mabago at maalis yung mga dating kaugalian na meron na tayo. Which is katulad din ito mga kapatid na mga nangyari kay Apostol Pablo na makikita natin sa 2 Corinthians 11:24-28. Sabi dito, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hugupit sa kapwa ko mga Hudyo. Grabe. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko at minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Verse 26, sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar,
Nalagay ako sa panganib. Anong mga panganib yon? Sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap ng mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. At panghuling verse po, verse 28, maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. Kung mapapansin natin dun sa huling part, mayroon pa siyang hindi nabanggit na mga karanasan. Iniisip ko po habang nag-aaral o habang gumagawa ako ng pag-aaral na ito, iniisip ko ano pa kaya yung mga hindi na naranasan. Kasi kung makikita natin dun sa mga naunang verses, ay grabe na yung mga naranasan ni Pablo. At inaalala pa niya yung araw-araw. Hindi na lang inaalala yung sarili niya, kundi inaalala pa niya kung ano na yung kalagayan ng mga simbahan na kanyang mga sinesharan o na bigyan ng salita ng Panginoon. Kung titignan natin ng mabuti at maigi ang mga karanasan na ito sa buhay ni Pablo, ay masasabi natin grabe yung nangyari sa kanya. Yung tipong hindi basta-basta at hindi biro yung mga ito. Nasa tingin ko na ayaw natin mangyari o maranasan. Sinabi pa nga sa last verse nga po, 'di ba? Sabi ko nga kanina na yung mga karanasan niya ay marami pang hindi nabanggit kasi sabi doon marami pa siyang hindi nabanggit. Isa rin sa naisip ko, siguro na maaring tinutugis din siya o hinahunting ng kanyang mga nagawa ng kasalanan. Na kung saan yung mga tipong nagawa niya ng kasalanan ay inosente naman, o yung mga pamilya o kamag-anak nito na napatay niya o napakulong, hinahabol siya. Kung isa ka sa nagawa ng kasalanan ni Pablo, tiyak ako na nais mong humingi ng hustisya. At kung maaari lang din, si Pablo ay mamatay din dahil deserve niya ito. Kayo mga kapatid, kung kayo yung nagawa ng kasalanan ni Pablo, kung namatayan man kayo ng anak, ng asawa, nawala ng pamilya, o naipakulong ito, ano kaya yung nais nyong maging hatol kay Pablo? Iwanan ko po sa inyo yan. Pero sa mga pangyayaring ito sa buhay po ni Apostol Pablo, siya ay nagsulat sa kanyang kaibigan at disipulo na si Timothy at sinabing, dumating si Kristo Jesus sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. 1 Timothy 1:15 po yun. Inaamin ni Pablo sa pamamagitan ng verse na ito na siya ay makasalanan at siya ay ang pinakamasama sa lahat dahil sa kanyang mga nagawa. Ikaw kaya kapatid, tayo kaya, tanungin natin sa sarili natin, aminado ba tayo na ikaw at ako ay makasalanan? O bawat sa pagkakamali natin, tinatago natin ito at nagpapanggap na walang alam? Pero kung ganun man tayo, hindi natin ito may tatago sa Panginoon. Nakikita niya ang lahat at alam kong alam natin yan. Nakikita niya ang lahat ng ating mga ginagawa. Dalangin ko na ang lahat tayo na taga-AGMC at maging sa mga kapatid natin nakikinig, maging totoo tayo sa Diyos. Sabihin natin kung ano yung pagkakamali natin, sabihin natin kung ano yung pagkukulang natin, at isuko ito sa Panginoon. Dahil ang kasunod nito, yung kagandahang loob ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa huling bahagi po ng ating pag-aaral, ating tignan ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Sinabi din niya kay Timothy na, bagamat ako noon ay lapastangan ng uusig at marahas na tao, kinahabagan niya ako sapagkat nagawa ko ang mga bagay na iyon dahil sa aking kamangmangan nang hindi pa ako sumasampalataya. Verse 14,
Sumagana sa akin ang kagandahang loob ng Panginoon, kasama ang pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Mula sa 1 Timothy chapter 1 verse 13 to 14. Si Pablo ay inintindi ang mga gawa at kamangha-mangha na regalo ng Diyos sa kanyang buhay. At ito yung grace o yung kagandahang loob ng Diyos sa kanya. Pagkatapos niya magsisi sa kanyang mga ginawa, siya ay ginamit sa makapangyarihan paraan. Alam niya na ang Diyos ay maari at kayang magpatawad ng mga taong tila hindi na pwedeng patawarin. Sinabi niya sa Romans 8:1-2, Ngayon, wala nang hatol na parusa sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, sapagkat pinalaya na tayo sa kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Makikita natin mga kapatid na si Pablo ay lubos at ganap ang kanyang pagkaintindi na si Jesucristo ay ibinigay niya ang kanyang buhay bilang handog para sa ating mga kasalanan. Sa kabila ng mga ginawa niya, sa kabila ng mga kasalanan na ginawa niya sa mga tao na gawa niya ng kasalanan, siya ay hindi pa rin hinatulan ng Panginoong Diyos. Kaya para kay Pablo, ang kagandahang loob ng Diyos ay napagtagumpayan na ang kasalanan at kamatayan. Sabi nga sa Romans 3:24-26, subalit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sila ngayon ay tinuturing ng matuwid sa pamamagitan ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo Jesus. Siya ang inaalay ng Diyos bilang handog na makapapayapa sa kanyang galit dahil sa kasalanan ng sanlibutan, upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa bisa ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa kanya. Ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katarungan. Dahil sa kanyang banal na pagtitiis, pinalampas niya ang mga kasalanang ginawa noon ng tao. Ginawa niya ito upang patunayan sa kasalukuyang panahon ang kanyang katarungan, na siya'y matuwid at siya ang nagtuturing na matuwid sa may pananampalataya kay Jesus. At dahil sa kaligtasan mga kapatid, at dahil sa kagandahang loob na natanggap mula sa Panginoon, si Pablo ay namuhay ayon sa grace, na kung saan inalay niya ang kanyang buhay para ibahagi ang magandang balita. Dahil sa natanggap na kagandahang loob ni Pablo mula sa Diyos, hindi nakakapagtaka na magsulat at isulat ni Apostol Pablo ang tungkol sa grace at kabutihan ng Diyos. Siya ay namuhay at naging isang halimbawa para sa atin, para sa bawat isa sa atin, na kung saan makikita natin na ang buhay ng Diyos sa kanyang buhay ay nagpapakita at magpapakita ng kagandahang loob. 1 Timothy 1:16, ngunit kinawaan ako ng Diyos para maipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katyaga sa mga makasalanan. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sasampalataya sa Kanya ng pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Isipin niyo po yung mga kapatid, ginagamit at patuloy na ginagamit ng Panginoon si Apostol Pablo para sa atin, para sa kasalukuyang panahon, upang siya ay maging halimbawa para tignan natin ang kanyang buhay na despite do sa situation na ginawa niya o mga naranasan at ginawa niyang kamalian, nakaranas pa rin siya ng kagandahang loob, at yun din yung maaari nating maranasan sa pamagitan ni Apostol Pablo, na yung kanyang buhay na ginawa noon, parang hindi naman natin ginagawa siya sa panahon natin. Wala naman sigurong pumapatay sa atin, wala namang gustong may mababilanggo dahil lang sa faith, di ba? Pero ganun, iba yung ginawa ni Apostol at matindi talaga. Pero sa atin, iba-iba yung mararanasan natin na mga pagsubok o yung mga kamalian natin. Pero ang the end pa rin yun, kung sino yung Diyos na tumulong kay Apostol Pablo noon para maalis siya doon sa ganung gawain. Yun din yung same God na mag-aalis sa atin
para mabago tayo at maranasan natin yung kagandahang loob na naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Nasa tingin ko naman sa atin na kung sino yung mga tumanggap sa Panginoon ay naranasan na yon yung kagandahang loob. At sa tuwing nagkakamali tayo, nararanasan pa rin natin yung kagandahang loob ng Panginoon na tuloy-tuloy. Kaya nga doon sa verse natin, di ba, na kagandahang loob na sinundan pa ng kagandahang loob. Yun yung grabing pagmamahal, yung grace ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, maikli lang yung ating pag-aaral, pero dalangin ko na tayo ay nakakita na maaari nating maikumpara yung buhay natin kay Apostol Pablo, na yung kanyang buhay o kanyang mensahe ay nagpapakita ng pagpapahayag ng kamatayan ni Jesucristo. Yung muling pagkabuhay ni Jesucristo at yung lordship ni Jesucristo. At pinahayag niya na ang pananampalataya kay Jesucristo ay merong kasiguraduhan. Dalangin ko na ganun din yung ating gawin sa ating mga buhay. Ipahayag natin na ang Panginoong Hesus ay namatay, pero hindi doon nagtapos at muling nabuhay. Di ba? At yung lordship niya sa ating buhay, yung pagiging Diyos niya sa ating buhay, ay makita sa pamagitan ng ating buhay. At sa pamagitan din nating buhay, na ipahayag natin yung pananampalataya natin kay Jesucristo. Kaya bilang isang Kristiyano, mga kapatid, sa mga nakikinig dyan sa FB at dito sa Zoom, nawa maging katulad tayo ni Pablo na hindi niya kinahiya yung pagbabago sa kanyang buhay. Bagamat marami ang hindi naniniwala sa kanya nung una dahil sa kanyang mga ginagawa noon, pero nagpatuloy siya. Nagpatuloy siya at hinayag niya ang magandang balita. Hindi siya napaghinaan ng loob. At yung kagandahang loob ng Diyos ay patuloy niyang inahayag at maging sa panahon natin ngayon ay naihahayag pa rin sa pamagitan ng buhay niya. Kaya ibahagi natin ito sa pamagitan ng ating mga buhay. Kaya kung hindi man tayo nakakapag-church physically dahil sa sitwasyon natin ngayon, pero marami pa din mga paraan, marami pa rin mga resources para makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos at mahihayag ang kanyang kagandahang loob sa ating mga buhay. Gamitin natin ang mga ito upang ipahayag ang magandang balita. Tayo po ay manalangin. Kung kayo ay may nais itanong tungkol sa ating naging topic ngayon o tungkol sa gawain ng Amazing Grace Mission Church of San Mateo o kaya naman ay humiling ng isang panalangin, huwag mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page, Amazing Grace Mission Church of San Mateo. Maraming salamat po.